Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig, maging sa iyo po Kuya Chris. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Lisa. At ang karanasang ibabahagi ko sa inyo ay hindi ko makakalimutan hanggang sa huling hininga ko. Noong taong 1978 nang mangyari ang lahat. Sa isang tahimik na bayan sa San Gregorio, Iloilo. Sa gitna ng mga bundok na nababalot ng hamog tuwing umaga at katahimikan tuwing gabi. Akala ko noon, isa lang yung simpleng bakasyon. Isang pagkakataon para makalimot sa mga problema ko sa lungsod. Ngunit hindi ko alam na sa lugar na yon, may nakatagong kasamaan na halos kumitil sa buhay ko. Kakagraduate ko lang noon sa kolehiyo. Pagod ang isip at gusto ko lang talagang makawala sa magulong Maynila. Doon pumasok sa isip ko ang paanyaya ng kaibigan kong si Marita. Na ilang ulit nang ikinukwento ang probinsya nila sa bundok na isang paraisong puno ng prutas, hangin at katahimikan. Sabi pa niya, may lumang bahay daw roon na dating tirahan ng mga lolo't lola niya. At mula roon ay tanaw mo raw ang buong bayan ng San Gregorio. Sa isip ko, parang magandang lugar iyon para magpahinga, magmuni-muni at siguro muling hanapin ang sarili. Malayo ang biyahe. Mula terminal ay sumakay ako ng lumang jeep. Tapos ng habal-habal na halos hindi ko na makita ang kalsada sa kapal ng alikabok. Sa bawat liko ng daan ay bangin. At sa bawat daan ay putik. Pero kahit ganun, kakaibang saya ang naramdaman ko nang makita ko ang mga bundok. Ang mga punong mangga at ang mga bahay kubo na tila hindi inaabot ng modernong panahon. Pagdating ko sa maliit na nayon, nagtanong lang ako sa mga residente at tinuro agad nila ang bahay ng pamilya ni Marita. Pag-akyat ko ron, bumungad sa akin ng isang lumang bahay na may bakod ng kahoy at mga bulaklak sa paligid. Payak pero maaliwalas. Si Marita, nagulat nang makita ako. Niyakap niya ako na parang matagal kaming hindi nagkita. Gayong halos 2 taon pa lang ang nakalipas mula nang maghiwalay kami bilang magka-boardmate sa Bacolod. Magiliw pa rin siya, pero may kakaibang lamig sa kilos niya. Parang may iniisip o may tinatago. Habang nagkukwento siya tungkol sa bahay at sa paligid, napansin kong tahimik ang lugar. Wala kang maririnig kundi huni ng ibon at simoy ng hangin. Marami silang alagang aso at sobrang ingay ng mga yon. Parang laging may inaamoy sa dilim. Sinabi niya na mag-isa lang daw siya sa bahay dahil ang mga magulang nila ay umalis. May pinuntahan daw na lamay ng kamag-anak sa kabilang bayan. Kaya kami lang dalawa ang nasa bahay. Sa unang tingin, parang karaniwan lang ang bahay. Isang palapag pero nakataas sa lupa. Gawa sa kahoy at may lumang beranda sa harap. Ngunit nang pumasok ako, may kung anong kaba akong naramdaman. Ang sahig ay lumalangit-ngit sa bawat hakbang ko. At sa dingding, may mga lumang larawan ng mga taong hindi ko kilala. Nakatingin na parang sinusundan ako ng mga mata. Habang naglilibot ako, may napansin akong mga lumang magazine na may mga larawan ng kabastusan.
nakadikit sa dingding ng isang kwarto. Agad namang tinanggal ni Marita iyon at ngumiti ng pilit. Sinabi niyang baka raw iniwan ng pinsan niyang minsang tumira doon. Hindi ko nalang pinansin, bagaman may kung anong init ng hiya at pagtataka ang naramdaman ko. Pagsapit ng dapit hapon, naggaya si Marita na umakyat kami sa lumang bahay sa itaas ng bundok. Ang bahay daw ng kanyang lolo't lola. Doon daw pinakamaganda ang tanawin, lalo na kapag lumulubog na ang araw. Matagal ang lakaran at halos takip silim na nang marating namin iyon. Pagdating namin doon, tumambad sa akin ang isang malaking bahay na tila nilamon na ng panahon. May mga sirang bintana, may mga lumot sa bubong at ang paligid ay puro matataas na damo. Pero sa kabila ng kalumaan, may kakaibang ganda. Tanaw mo mula roon ang buong San Gregorio. Ang mga ilaw ng mga bahay sa baba at ang manipis na usok mula sa mga uling ng mga kusina. Habang tinitingnan ko ang tanawin, may naramdaman akong kilabot na hindi ko maipaliwanag kung bakit. Parang may malamig na hanging dumampi sa batok ko at may amoy ng nabubulok na bagay na saglit kong naamoy. Sinabi ko sa sarili kong baka guni-guni lang yon, dala ng pagod sa biyahe. Pag-uwi namin sa bahay ni Marita, napansin kong may dumating na lalaki. Matangkad, tahimik at may matalim na mga mata. Pinakilala siya ni Marita bilang si Ramon. Pinsan daw niya mula sa Santa Filomena. Matalim ang titig niya na parang laging nagmamasid. Hindi siya nagsasalita, pero ang bawat kilos niya ay mabigat. Sa unang tingin pa lang, may kakaiba akong naramdaman. Hindi ko alam kung takot o pagkailang, pero alam kong may misteryong pumabalot sa kanya. Kinagabihan nakaupo kami ni Marita sa beranda. Pinagmamasdan ng mga ilaw sa ibaba. Ang hangin ay malamig at ang paligid ay tahimik. Wala kang maririnig kundi huni ng kuliglig, pero sa likod ng katahimikan na yon, may nararamdaman akong gumagalaw. Parang may mga matang nakatingin sa amin mula sa dilim. Sinubukan kong iwaksi yon sa isip ko. Pero sa kaibuturan ay may kutob akong hindi ko maintindihan. Ang gabing yon ang simula ng isang bangungot na hinding-hindi ko makakalimutan. Kinabukasan, maagang nagising ang aking diwa. Ramdam ko pa rin ang lamig ng hangin na pumapasok sa bintana ng lumang bahay. Ang mga aso ni Marita ay tila hindi mapakalis sa labas. Tahol sila ng tahol na parang may naaamoy na hindi karaniwan. Hindi ko na yun gaanong pinansin dahil inakala kong baka may dumaan lang na hayop mula sa gubat. Pagbaba ko, nadatnan ko si Marita sa likod bahay. Nagsisiga ng apoy at tila abala sa pagluluto. Sa tabi niya ay may malaking kaldero na kumukulo at may naaamoy akong parang pinaghalong dahon at langis. Nang tanungin ko kung ano yun, ngumiti lamang siya at sinabing panglinis daw ng paligid. Habang nakaupo ako sa beranda, napansin kong walang tubig sa paliguan. Naalala kong nabanggit ni Marita kagabi na may bukal daw malapit sa kubo ni Ramon, sa may likod ng kakahuyan. Sinabi niyang doon daw sila naliligo noon kapag umaakyat sila sa lumang bahay. Sa isip ko, walang masama kung doon ako maliligo. Dahil bukod sa makapaglilinis ako ng katawan, ay makakalanghap ako ng sariwang hangin. Agad kong kinuha ang tuwalya at ang sabon at nagsimulang maglakad papunta sa direksyong tinuro niya.
Habang papalapit ako sa batis, ramdam ko ang lalim ng katahimikan. Ang mga puno sa paligid ay tila nakatingin sa akin, at ang bawat yapak ko sa damuhan ay may kasamang lagitik ng tuyong dahon. Ilang sandali pa, narinig ko ang mahinang agos ng tubig. Doon ay nakita ko ang isang maliit na bukal. Malinaw, malamig ang tubig at nakapapawi ng pagod. Sa tabi nito ay may maliit na kubo, gawa sa kawayan, at sa harapan noon ay may nakasampay na mga damit ng lalaki. Alam kong iyon ang kubo ni Ramon. Tahimik akong lumapit at mula sa siwang ng pintuan ay nasilayan ko siya. Wala siyang pang-itaas at abala sa pagkukumpuni ng bubong na anahaw. Ang kanyang likod ay tila hinulma sa lakas ng paggawa, at ang bawat galaw niya ay may disiplina. Hindi niya ako agad napansin, kaya mabilis kong iniwas ang tingin. Ramdam ko ang kakaibang kabog ng aking dibdib. Sa mga sandaling iyon, may bahagi ng sarili kong nahiya, ngunit may kung anong kabighanian din akong naramdaman. Hindi dahil sa pagnanasa, kundi sa hiwaga ng pagkakataong hindi ko maintindihan. Nilapitan ko ang bukal at nagsimulang maghugas ng kamay. Malamig ang tubig at napakalinis. Sa gitna ng katahimikan, tila naririnig ko ang mahinang ugong sa ilalim ng lupa. Parang may umuungol na hindi ko mawari. Binaliwala ko iyon at nilubog ko ang tuwalya at nagbuhos ng tubig sa ulo. Habang naliligo ako, hindi ko maiwasang mapalingon sa kubo ni Ramon. Nandoon pa rin siya, abala sa ginagawa. Ngunit pakiramdam ko ay alam niyang naroon ako. Sa bawat saglit na dumadaan, parang lalong bumibigat ang hangin. Maya-maya pa, ay naramdaman kong may gumagalaw sa gilid ng kakahuyan. Parang may mga dahong biglang gumapang dahil sa ihip ng hangin. At may aninong dumaan sa pagitan ng mga puno. Napatigil ako. Pilit kong sinipat ang paligid, ngunit wala namang tao. Ang tanging maririnig mo lang ay ang ihip ng hangin at lagaslas ng tubig. Ngunit hindi ako mapakali. Parang may malamig na presensyang nakamasid. Nagmamasid mula sa dilim ng kagubatan. Nagmadali akong bumalik sa bahay matapos maligo. Sa daan pabalik, ramdam kong sinusundan ako ng tingin ng kung sino man. At nang marating ko ang bahay, nakita kong nasa loob si Marita, abala sa pag-aayos ng mga damit. Napansin kong pawis na pawis siya at tila galing din sa labas. Nang tawagin ko siya, saglit siyang napalingon at ngumiti. Pero malamig, walang sigla. Kaya naman tinanong ko kung saan siya galing. Ngunit hindi siya sumagot. Lumipas ang maghapon na tila walang kakaibang nangyari. Ngunit sa loob-loob ko ay may bumubulong na hindi ako ligtas. Sa gabi habang nakaupo ako sa biranda, muling bumalik ang katahimikang may kasamang takot. Ang mga aso ay nag-aalimpuyo sa tahol. Tila may gustong lapain sa labas. Ang buwan ay halos kalahati lang ang liwanag at ang paligid ay parang nilamon ng anino. Sa hindi kalayuan ay may narinig akong mahinang pagaspas. Hindi hangin kundi tila paglipad. Tinitigan ko ang kakahuyan. Sa pagitan ng mga sanga, may aninong gumagalaw. Mabagal ang galaw at tila lumulutang sa hangin. Akala ko ay isang malaking paniki, ngunit nang tumama ang kaunting liwanag ng buwan, nakita kong parang tao yon. Isang nilalang na payat, mahaba ang buhok
at may mga mata na kumikislap sa dilim. Napaatras ako. Pero sa mismong sandaling yun, may kamay na biglang humablot sa aking braso mula sa likuran. Halos mapasigaw ako sa takot. Ngunit bago ko mailabas ang tinig, may palad na dumampi sa aking bibig. At paglingon ko, si Ramon yun. Matalim ang kanyang mga mata at ramdam ko ang bigat ng kanyang paghinga. Bumulong siya ng mahina at sinabing, tumahimik ako. Ngunit hindi yun tunog ng utos, kundi babala. Hinila niya ako papalayo sa beranda, pababa sa gilid ng bahay at doon kami nagtago sa likod ng mga kawayan. Sa mga sandaling yon, nakita ko mula sa pagitan ng mga sanga ang nilalang na lumilipad. Pababa ito, mabagal at sa liwanag ng buwan ay nasilayan ko ang kabuuan nito. Hindi yun tao. Ang balat ay parang tuyo at bitak-bitak at ang mga mata ay pulang-pula. May mahahabang kuko na tila naghahanap ng madadagit. Napatakip ako ng bibig sa takot. Si Ramon ay tahimik lang na nakamasid. Hawak ang isang lumang itak na kumikintab sa liwanag ng gabi. Ang nilalang ay tumigil sa ibabaw ng bubong ng bahay. Doon ito lumapag, gumapang at tila inaamoy ang paligid. Ang mga aso ay walang tigil sa pagtahol, ngunit isa-isa silang natahimik na para bang may pumigil sa kanila. Ilang sandali pa, narinig ko ang mahinang yabag ng mga paang naglalakad sa kisame. Napahigpit ang hawak ni Ramon sa aking kamay. Pagkatapos ng ilang minuto, unti-unting tumahimik ang lahat. Wala nang pagaspas. Wala nang ingay. Ngunit ang katahimikan na iyon ay mas nakakatakot pa. Sa loob-loob ko, parang may rumaragasang kaba na ayaw tumigil. Nang sumilip ako sa bubungan, wala na ang nilalang. Ngunit sa hindi kalayuan, sa pagitan ng mga puno, may nakita akong dalawang matang nakatingin sa amin. Ngayon ko naramdaman ang tunay na takot. Ang buong paligid ay tila nagbago. Ang hangin ay naging malamig at masangsang. At ang mga kuliglig ay biglang natahimik. Alam kong may masamang nilalang na nagmamasid. At sa sandaling yon, naramdaman kong hindi yun huling pagkakataon na mararamdaman ko ang ganoong presensya. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita kong bumaling sa akin si Ramon. Sa kanyang mga mata ay may bigat ng sekreto. Isang bagay na ayaw pa niyang sabihin. At sa mga gabing sumunod, unti-unti kong nalaman kung bakit. Hindi ako nakatulog ng gabing yon, kahit na wala na sa paligid ang kakaibang nilalang. Patuloy pa rin bumabalik sa isip ko ang nakita kong anyo. Isang halimaw na parang galing sa mga kwento lang ng mga matatanda. Ngunit totoo pala sa harap ng aking mga mata. Si Ramon ay tahimik lamang na nakabantay buong gabi. Nakaupo siya sa gilid ng pinto. Hawak pa rin ang lumang itak at hindi pumipikit. Sa liwanag ng gasera, nakita ko ang lalim ng kanyang mga mata. Parang matagal na niyang kilala ang ganitong panganib. Pagsapit ng umaga, nagising ako sa amoy ng nasusunog na kahoy. Pagbaba ko, nakita kong wala na si Ramon sa tabi ko. Ang bahay ay tahimik at ang mga aso ay hindi mahanap. Nang lumabas ako, tumambad sa akin si Marita sa bakuran. May hawak na kawali at abala sa pagluluto ng kung anong nilaga. Ngunit kakaiba siya. Maputla ang kanyang balat at ang mga mata niya ay tila walang sigla. Nang tumingin siya sa akin, may bahid ng ngiti sa kanyang labi.
Ngunit hindi yun ngiting kaibigan. Parang pilit na parang may iba sa loob. Sinabi niyang kailangan daw niyang bumaba sa bayan upang bumili ng kailangan namin. Sinabi kong gusto kong sumama. Ngunit mariin niyang tinanggihan. Sa tono ng boses niya, may halong lamig at pagkataranta. Bago siya umalis, napansin kong may nakatali siyang panyo sa kanyang braso. At nakita kong may bahid ng kulay itim. Parang paso o sugat na nilapnos. Hindi ko na lang yun binanggit. Ngunit may kabog sa dibdib kong hindi ko maipaliwanag. Nang makaalis si Marita, nanatili ako sa bahay. Ang paligid ay tila mas tahimik kaysa dati. At kahit may araw, may kakaibang dilim sa paligid. Pero sa bawat pahina ay palaging bumabalik ang aking isip sa nangyari kagabi. Totoo bang aswang yon? O baka may paliwanag na hindi ko pa alam? Ngunit kung hindi yun totoo, paano ko ipaliliwanag ang mga matang yon na nakatitig sa amin mula sa dilim? Nang bandang hapon, biglang lumitaw si Ramon mula sa kakahuyan. Pawis na pawis siya at may dalang sako. Nilapag niya yon sa tabi ng bahay at saka ako nilapitan. Sa unang pagkakataon, nagsalita siya ng mahaba. Sinabi niyang hindi ako dapat manatili roon ng matagal. Na may masamang mangyayari sa paligid at kailangan naming umalis bago lumalim ang gabi. Nang tanungin ko kung bakit, ang sagot niya lang ay delikado kapag wala si Marita. Nagtaka ako sa sinabi niyang yon. Bakit magiging delikado kung wala si Marita? Hindi ba dapat mas ligtas kapag wala ang nilalang na yon kagabi? Ngunit bago ko pa man siya matanong muli, umalis si Ramon at nagpaalam na mag-iikot daw muna. Naiwan akong nag-iisa. Magulong-magulo ang isipan. Pagsapit ng gabi, bumalik si Marita. Wala siyang dalang anumang pinamili. Ang suot ng damit ay may mga bahid ng lupa at ang mga kuko niya ay may tila tuyong dugo. Nang tanungin ko kung anong nangyari, ngumiti lang siya at sinabing nadulas daw siya sa daan. Ngunit habang nagsasalita siya, napansin kong ang mga mata niya ay hindi makatingin ng diretso sa akin. May kung anong liwanag sa mga mata niya. Kumikinang na parang dilaw kapag tinatamaan ng ilaw ng lampara. Kinagabihan, hindi ako mapakali. Sa bawat ihip ng hangin, tila may mga boses na bumubulong. Sa labas ng bahay, may naririnig akong mga yabag na mabibigat, na para bang may naglalakad sa paligid. Sumilip ako sa siwang ng bintana, ngunit wala akong nakita. Maliban sa mga aninong gumagalaw sa ilalim ng liwanag ng buwan. Naisip kong guni-guni lang yon. Hanggang ang mga aso ay tumahimik mula sa pagtahol. Ngunit napalitan yon ng pag-ungol na parang nasaktan. Nang maramdaman kong parang may umaakyat sa ilalim ng bahay, nanindig ang balahibo ko. Ang mga yapak ay mabagal at sa bawat hakbang ay may kasamang langit-ngit ng kahoy. Hawak ko ang lampara. Nilapit ko ito sa sahig. At mula sa siwang, nakita kong may gumagalaw sa ibaba. Isang bagay na hindi ko maaninag ng buo. Ang mga daliri nito ay mahahaba. At sa dulo ay may matutulis na kuko. Napatakbo ako sa kwarto at isinara ang pintuan. Halos hindi ako makahinga sa kaba. Ilang sandali pa, may narinig akong boses mula sa labas. Boses ni Marita. Tinatawag niya ako, pero may kakaiba sa tono. Malalim, mabagal at parang hindi sa kanya.
Ang sabi niya, buksan ko daw ang pinto. Mahina, pero sapat para kilabutan ako. Alam kong si Marita yon, pero may ibang tunog sa kanyang tinig. Parang may kasamang ungol ng hayop. Hindi ako gumalaw. Hindi ako nagsalita. Ipinikit ko ang mga mata ko at nagdasal. Sa labas ng pinto, narinig ko ang tunog ng kuko na tila kumakalmot sa kahoy. Dahan-dahan na parang sinusubukang baklasin ito. Muli nitong tinawag ang pangalan ko. Ngunit ngayon, mas malakas, mas malalim at mas nakakatakot. Nang hindi ko pa rin binubuksan, narinig ko ang mga yabag na papalayo. Ilang segundo pa, bumalik ang katahimikan. Hindi ko alam kung gaano ako katagal nakatulog sa takot noon. At nang magising ako, madilim pa rin. May naaaninag akong liwanag sa labas ng bahay na parang apoy. Tumayo ako at marahang sumilip sa bintana. Sa may likuran ng bahay, may nakita akong apoy ng siga. At sa tabi nito, may nakatalikod na babae. Nakaupo siya sa lupa. Kilala ko ang suot na damit ni Marita. Ngunit ang katawan niya ay gumagalaw sa paraang hindi normal. Ang kanyang ulo ay nakatagilid, na parang may nabali sa leeg. Ang kanyang mga labi ay gumagalaw na parang may kinakain. At nang mas aninawing kong mabuti, doon ko nakita ang dugo sa lupa. Sa tabi niya ay isang aso na walang ulo. Ang kamay ni Marita ay nakalubog sa laman nito at marahan niyang sinusubo ang isang piraso. Napaatras ako. Halos mabitawan ko ang lampara. Sa takot ay tumakbo ako palabas ng kwarto. Ngunit bago pa ako makababa ng hagdan, biglang may humawak sa aking braso. Si Ramon. Nanginginig ako sa takot, ngunit mabilis niyang sinenyasan akong manahimik. Dinala niya ako sa kabilang kwarto at pinapasok sa loob, tsaka marahang sinara ang pinto. Sa labas ay narinig ko ang mabibigat na yabag ni Marita. Maya-maya pa, naramdaman kong may huminto sa tapat ng pinto. Ang ilaw ng lampara ay umuusok. Halos mamamatay na. Sa katahimikan, narinig ko ang mahinang paghinga ni Ramon. At sa kanyang bulong, sinabi niyang hindi yon ang kaibigan ko. Hindi na siya tao. Sabi niya, habang dinidiinan ng kamay niya sa bibig ko para hindi ako mapasigaw. Mula sa labas ng pinto, may narinig kaming mahinang hagik-gik. Isang tawa na malamig, mahaba at parang boses ng dalawang nilalang na nagtagpo. Ang hagik-gik ay huminto at kasunod noon ay amoy ng bulok na laman. Ang amoy ng kamatayan. Sa mga sandaling yon, alam kong tapos na ang buhay ko kung hindi kami kikilos. Ngunit sa kabila ng takot, may bahagi ng isip kong nagtatanong. Ano ang totoo? Sino si Ramon? At bakit alam niya ang lahat ng ito bago pa man mangyari? Hindi ko na alam kung ilang oras kaming nanatiling tahimik sa loob ng silid na yon. Ang tanging naririnig ko ay ang tunog ng mga kuliglig sa labas at ang mahinang paghinga ni Ramon. Ang dilim ay tila sumisikip, parang may sariling buhay. Sa labas ng bahay, may mga yabag na dahan-dahang umiikot sa paligid. Minsan ay may naririnig akong mahinang pagaspas. Parang may mga pakpak na malapad na tumatama sa hangin. Nais kong sumigaw pero pinigilan ko.
Ang takot ay kumapit sa buto ko. Nanginginig ang tuhod ko at bawat tibok ng puso ko ay parang malakas na hampas ng tambol sa katahimikan. Maya-maya pa ay naramdaman kong kumilos si Ramon. Kinuha niya ang lumang itak na nakasabit sa dingding at marahang binuksan ang bintana. "Huwag kang kikilos," mahina niyang sabi sa akin. Lumabas siya at ako naman ay nanatiling nakapako sa kinatatayuan ko. Mula sa siwang ng pinto, nakita kong lumabas siya. Dahan-dahan, habang ang ilaw ng lampara ay kumikislap sa kanyang muka. Sa dilim ng paligid, nakikita ko ang mga aninong gumagalaw. Paikot-ikot sa paligid ng bahay. 2, 3, o marahil ay higit pa. Pagkaraan ng ilang sandali, narinig ko ang mabigat na sigawan ng mga hayop na tila nag-aaway. Ang mga aso, ang mga paniki, ang hangin mismo, lahat ay parang nagwawala. Lumabas ako. Hindi ko na kinaya ang takot sa loob. Sa liwanag ng buwan, nasilayan ko ang kabuuan ng tila bangungot. Si Marita. Hindi na siya ang kaibigan kong nakilala ko. Ang balat niya ay nanlilimahid sa dugo. Ang kanyang buhok ay nakalugay na parang sa isang patay. At ang mga mata niya ay kulay pula. Kumikislap na parang apoy. Sa kanyang tabi ay 2 nilalang na kasing anyo niya. Payat, mahaba ang dila at may mga kuko na parang matatalim na bakal. Sila ang mga aswang. Si Ramon ay nasa gitna nila. Hawak ang itak at puno ng sugat ang kanyang katawan. Sa bawat galaw niya ay lumalabas ang dugo sa kanyang braso. Ngunit hindi siya umaatras. Lumapit si Marita at sa boses na parang 2 tao ay nagsasalita siya. Narinig ko pa siyang tumawa. Ang tawa niyang iyon ay parang kalansing ng basag na salamin. Sinabi niyang sa kanya na si Ramon. Sabay hagis ng putik na parang nabubuhay. Tumama iyon sa dibdib ni Ramon at biglang umusok ang kanyang balat. Napasigaw ako. Ngunit sa halip na tumakbo, kinuha ko ang lamparang nakasabit sa beranda. Itinapon ko ito sa nilalang na pinakamalapit sa akin. Nagliyab ang apoy at sumabog ang liwanag na parang mula sa impyerno. Ang nilalang ay sumigaw at sa bawat sigaw ay bumubulwak ang itim na usok mula sa kanyang bibig. Si Ramon naman ay mabilis na lumapit sa akin. Hinila ako palayo at sabay naming tinakbo ang kakahuyan. Ang mga sigaw ng mga nilalang ay nag-e-echo sa paligid. Ang lupa ay parang gumagalaw sa ilalim ng aming mga paa. At ang mga sanga ng puno ay nagbabanggaan. Ang hangin ay mabigat. May amoy ng dugo at nabubulok na laman. Mula sa likuran, naririnig namin ang mga pakpak na humahampas papalapit ng papalapit. Bilisan mo ang takbo. Bulong ni Ramon na halos hindi na makahinga sa pagod. Hindi ko alam kung saan kami pupunta. Ngunit nakita ko sa unahan ng isang maliit na liwanag. Isang kubo sa gitna ng kakahuyan. Doon kami nagtago. Sa loob ay may mga palaspas, mga tuyong dahon at isang maliit na krus na gawa sa kawayan. Sa sulok ay may mga bote ng langis at mga lumang papel na may mga nakasulat na orasyon. Dito, sabi ni Ramon. Dito lumaban ang tatay ko noon. Noon ko lang nalaman ang totoo. Ang ama ni Ramon ay isang albularyo, tagapangalaga laban sa mga nilalang ng dilim. At siya, si Ramon, ang nagmana ng tungkuling yon. Habang nagpapahinga kami,
Inilabas niya mula sa bulsa ang isang maliit na bote ng langis. Inutusan niya akong ipahid sa leeg, sa braso at sa dibdib. "Pangontra yan," sabi niya, "para hindi ka nila maamoy." Agad ko namang ginawa yun kahit nanginginig pa ang kamay ko. Sa labas ay naririnig pa rin namin ang mga huni ng gabi. Ngunit may mga halong pag-iyak ng mga nilalang. Ang mga iyon ay nagagalit at naghahanap sa amin. Hindi nagtagal. May narinig kaming kaluskos sa bubungan. Umangat ang mga tuyong dahon at sa liwanag ng buwan na sumisilip sa butas ng bubong, nakita ko ang isang anino. Nasa gitna ito ng kubo. Si Marita. Ngayon ay mas kahindik-hindik siya. Ang mga ngipin niya ay mahaba, ang kanyang balat ay parang nasunog. At ang dila niyang mahaba ay kumikilos na parang ahas. Sa kanyang likuran, may 2 anino pang bumagsak. Ang kanyang mga kasamahan. 3 silang nagbabanta. Napaluhod ako sa sahig sa sobrang takot. Ngunit si Ramon ay tumindig. Matatag. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang tapang at galit. "Hindi ka na makapananakit pa," bulong niya. Sabay hagis ng isang pulbos na parang abo. Sa isang iglap, lumaganap ang puting liwanag sa loob ng kubo at sumigaw ang mga nilalang sa sakit. Naglabas si Ramon ng itak na kumikintab at sa bawat pag-ikot ng kanyang braso ay lumalakas ang tunog ng hangin. Parang may kapangyarihan ang sandata. Isa-isang umatras ang mga aswang, ngunit ang iba ay lumalaban pa rin. Ang isa ay sumugod, lumapag sa sahig at inabot ang paa ni Ramon. Pinagtataga ni Ramon ang itakang halimaw, ngunit bago pa niya matanggal ang kamay nito, ay sumugod si Marita. Ang dating kaibigan kong kilala ko ay ngayon ay isa ng halimaw na sumisigaw sa galit. "Bakit mo siya inilayo sa amin?" Yun ang huling salitang narinig ko sa kanya bago siya tumalon kay Ramon. Ang laban ay mabilis, brutal at puno ng dugo. Naririnig ko ang kalansing ng itak sa laman, ang sigaw ni Ramon at ang mga ungol ng mga aswang. Sa gitna ng kaguluhan, napansin kong ang mga papel sa dingding ay nasusunog. Ang orasyon ay nagliliwanag. Lumapit ako, kinuha ang isa sa mga bote ng langis at ibinuhos sa paligid. Sa isip ko'y kung ito ang katapusan, mas mabuti nang matapos lahat dito. Nang sumiklab ang apoy, bumalot sa buong kubo ang liwanag. Ang mga nilalang ay nagsisigawan, nagbabago ng anyo, nagiging abo na parang natutunaw. Si Ramon ay tinamaan ng isa sa mga kuko at bumagsak siya sa lupa. Lumapit ako, hinila ko siya palabas habang ang apoy ay unti-unting nilalamon ang loob ng kubo. Sa uling sandali, tumingin siya sa akin. Mahina ngunit matatag at sinabing, "Tapos na, Lisa. Tapos na." Kinabukasan ay nagising akong nasa ibang bahay. Ang paligid ay bago, tahimik at may amoy ng gamot. Sa tabi ko ay isang matandang lalaki, si Mang Fidel. Albularyo na kaibigan daw ng ama ni Ramon. Doon ko nalaman ang lahat. Patay na si Marita, pati ang pamilya niya. Lahat sila ay aswang na noon pa man na tinutugis ng mga albularyo sa San Gregorio. Si Ramon ang huling tagapagmana ng tungkuling yon. Sinabi ni Mang Fidel na nailigtas daw ako dahil sa ginawa ni Ramon. Ngunit hindi ko na siya muling nakita. Wala ni bakas ng kanyang katawan. Tanging abo
at itak lang ang naiwan. Lumipas ang mga taon. Bumalik ako sa Maynila upang ipagpatuloy ang buhay na tila walang nangyari. Ngunit tuwing gabi, sa tuwing maririnig ko ang huni ng mga kuliglig, bumabalik sa isip ko ang lahat. Ang apoy, ang dugo, ang sigaw ni Marita at ang mga mata ni Ramon na puno ng tapang at lungkot. Ngayon habang sinusulat ko ang kwentong ito, naririnig ko na naman ang hangin sa labas. Malamig at mabigat. May mga alingaw-ngaw na parang mga pakpak na humahampas. Siguro'y sa isip ko lang naririnig ang mga yon. Sa bawat kwento ng aswang, may mga kaluluwang hindi pa rin matahimik. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.